Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Pepe. Kung saan ay sa ngayon ay meron pong isang whale na nagbenta ng napakaraming amount ng Pepe. Isa po itong malaking balita, lalo na po kung isa ka pong Pepe holder o interesado ka na pumasok sa mga meme coins. Kaya ang tanong po natin rito ay ito na ba ang simula ng pagbagsak ng presyo ni Pepe? O isa lamang itong normal na galaw sa market? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan, simulan po natin sa kung ano po ang nangyari at bakit po mahalaga ang balitang ito dito sa mundo ng crypto. Ayan, noong April 6, 2025 ay meron po tayong isa tinatawag na crypto whale. Sa mga hindi po nakakaalam ay ito po yung mga malalaking investor. Ayan, at ang crypto whale na ito ay nagbenta po ng 196.1 billion na Pepe. At tinatayang nagkakalaga po yan ng 1.3 million dollars. Kaya ang laki. Pero hindi lang yan. Sa loob po ng 3 araw ay binenta pa ng whale ang kanyang kabuuang 261.2 billion na Pepe. Kapalit po yan ng 1,060 na wrap Ethereum. Yan. Ginamit po niya ang kanyang kabuuang Ethereum para bumili ng isang DeFi token na tinatawag po na Pindle. Kaya sa madaling salita ay yung kanyang Pepe, yan, ay kanyang binenta para ipalit sa isang DeFi token na si Pindle. Yan, ito po ay isang napakalaking move. Isipin mo, isang tao lang pero kayang ipagalawin ang presyo ng isang buong meme coin tulad ni Pepe. Kaya naman ay maraming investors ngayon ang nag-aalala at napapatanong, babagsak na ba itong si Pepe? Ayan. Ngayon ay bakit po ito pinaniniwala ang posibleng magdulot ng price crash? Ayan, price crash para kay Pepe. Ayon po sa mga analyst ay meron po tayong tinatawag na bearish sentiment o negatibong pananaw sa market. Kapag ang isang malaking whale ay nagsimulang magbenta, nagkakaroon ito ng epekto sa presyo dahil maaring sundan ito ng iba pang mga investors. Ang kilos ng whale ay madalas na tinitingnan bilang market signal ng mga malalaking traders. Ngayon dahil dito sa mass sell-off ng whale na ito, nagdulot po ito ng fear o takot sa mga retail investors. Mga tulad nating average na mga investors lamang. Ibig sabihin ay posible pong tumaas ang panic selling at bumaba pa lalo ang presyo ni Pepe. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang technical analysis. Yan, kung ano nga ba ang ipinapakita ng mga charts. Yan, base sa technical analysis tungkol dito kay Pepe. Ayan, meron po tayong isang chart dito. Ayan, kung titignan po natin ang RSI or Relative Strength Index ni Pepe, ito po ay malapit na sa level 50. Sa simpleng paliwanag, kapag ang RSI po ay nasa ilalim ng 50, ibig sabihin ay mahina na po ang momentum ng presyo. Pero kapag ito ay umangat pataas ng 50, madalas po itong sinyalis ng bullish reversal o posibilidad ng pagtaas ng presyo. Sa kasaysayan po ni Pepe, tuwing tumataas ang RSI mula sa oversold area o ito po yung sobrang baba ng presyo, nagkakaroon ito ng significant rally or matinding pag-akyat. Kaya kung tuluyang aangat po ang RSI, may chance, meron pang chance na si Pepe ay bumalik sa presyo na 50 digits 120. Pero kung babagsak po ito sa ilalim ng 60 digits 60, posibleng muling bumaba itong si Pepe ng hanggang 60 digits 40. Kaya mahalaga po ang susunod na mga araw para sa galaw ni Pepe. Ngayon ay bakit po nag-shift ang whale mula sa meme coin papuntang DeFi token gaya ng Pindle? Ayan, gaya ng aking sinabi kanina is mukhang binenta niya ang lahat ng kanyang Pepe holdings para ipalit at or ipinagpalit niya kay Pindle. Ayan, ang whale ay hindi lamang basta nagbenta. Talagang mukhang nagpalit siya ng kanyang investment strategy. Dating puro meme coins po yung kanyang holdings or yung kanyang hawak, pero ngayon ay lumipat na po siya sa DeFi fundamentals, particular po kay Pindle. Ibig mong sabihin ay mas tiwala po siguro siya dito kay Pindle. Ang Pindle ay kilala po ito sa decentralized finance ecosystem at marami po itong malalaking investors. Ayan, at ito po ay nakikita po ng mga investors na
meron itong long-term value kumpara sa mga meme coins tulad ni Pepe. Ibig sabihin ay baka nakikita ng whale na ito na mas sustainable at saka mas may patutunguhan itong si Pindle kaysa sa hype-based tokens gaya ni Pepe. Ngayon is may pag-asa pa ba itong si Pepe? Ayan, oo naman, kahit may malaking whale na nagbenta, hindi pa ito katapusan para kay Pepe. Ayon po sa datos ay may 560 na bagong holders ang pumasok dito kay Pepe nitong mga nakarang buwan. Patuloy din itong kabilang sa top 10 cryptocurrencies pagdating sa trading volume. Ibig sabihin ay aktibo pa rin ang trading nito. Bukod pa dyan, ang volume to market cap ratio nito ay nananatiling mataas. Ibig sabihin ay kahit volatile o pabago-bago ang presyo, marami pa rin ang nagtitrade nito araw-araw. Kaya kung magiging consistent ang interest ng mga retail traders, posible pong magkaroon ng price stability o kahit konting recovery sa short term. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin kung ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pepe. Para sa atin ay malaki po ang epekto ng ganitong balita, lalo na kung isa ka sa mga holders ni Pepe or interesado kang pumasok sa mga meme coins. Dito natin makikita kung gaano po ka-risky ang pag-invest sa mga token na walang solid fundamentals kundi umaasa lamang po sa hype or community. Kaya kung isa ka pong bagong trader, paalala ito na dapat lagi tayong may risk management. Ang galaw ng isang whale ay pwede pong bumaliktad ng trend sa isang iglap lamang. Hindi porket trending ang isang token ay ibig sabihin ay safe na ito. At kung isa ka namang long-term holder ni Pepe, kailangan mong tanungin ang iyong sarili. Ayan, naniniwala ba ako sa long-term value nito? Ayan, ang dapat mong tanungin sa iyong sarili. Kasi kung hindi, mas mainam na mag-diversify ka sa ibang tokens gaya ni Pindle na may real-world application sa DeFi space. Ngayon ay bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang kilos ng whale na ito ay isa pong wake up call para sa lahat ng mga crypto investors, lalo na po sa mga umaasa lang sa hype at saka social media noise. Oo, exciting po ang meme coins, pero sa bandang huli fundamentals pa rin ang siyang magtatagal. Ibig sabihin ay hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa si Pepe, pero dapat po tayong maging maingat. Ang crypto ay hindi sugal, kundi isang investment na nangangailangan ng tamang kaalaman, tamang timing, at saka analysis. Kaya sa bawat sell-off, may opportunity. Kaya ang tanong, handa ka bang sumalo kapag lahat ay nagbebenta? O mas pipiliin mong maghintay ng tamang signal bago pumasok? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.